minsan hindi natin namamalayan. Busy tayo sa trabaho, problema, responsibilities. Pero deep inside, may tanong tayong tahimik na bumabagabag. Lord, paano ba talaga magsisimula ulit? At minsan, hindi natin kailangan ng perfect life. Kailangan lang natin ng pusong handang makinig kay Jesus. Kapag tinawag ka ng Diyos na bumalik. Sa Acts chapter 2 verses 14 to 41, ito yung moment pagkatapos bumaba ng Holy Spirit sa mga disciples. Maraming tao ang naguguluhan at nagtatanong kung ano yung nangyayari. Then tumayo si Peter. Nakakatuwa kasi si Peter mismo dati ang natakot, nag-deny kay Jesus at bumagsak spiritually. Pero ngayon, ginagamit na siya ng Diyos para magsalita ng truth with boldness and grace. At sa message niya, malinaw niyang sinabi kung sino si Jesus, ang Savior na namatay at nabuhay muli para sa atin. Hindi para i-condemn ang tao, kundi para tawagin silang bumalik sa Diyos. Key points. 1. God can still use broken people. Si Peter na dating natakot at nagkamali, siya ngayon ang ginagamit ng Diyos. Ibig sabihin, hindi disqualification ang past failures mo. Minsan iniisip natin, hindi na siguro ako magagamit ni Lord. Ang dami ko ng mali. Late na siguro para bumalik. Pero ang grace ni Jesus, hindi nakabase sa performance natin. Nakabase ito sa kanyang pagmamahal at awa. Kapag willing kang lumapit, willing siyang mag-restore. 2. The gospel is not about shame, it's about salvation. Sinabi ni Peter na si Jesus ay ipinako sa krus, pero siya rin ay muling nabuhay. Hindi para ipamukha lang ang kasalanan ng tao, kundi para magbigay ng pag-asa. Minsan kasi, kapag nagkakamali tayo, feeling natin na lalayo ang Diyos. Pero ang totoo, mas lalo kanyang tinatawag palapit. Jesus didn't come just for strong people. He came for sinners, tired people, wounded people, confused people like us. 3. A changed heart begins with surrender. Sa dulo ng passage, tinanong nila Peter, "Men and brethren, what shall we do?" At sinabi niya, "Repent." Ang repentance ay hindi lang pagiging emotional o guilt. Ito ay pagbalik ng puso sa Diyos. Araw-araw pwede tayong magsimula ulit kay Jesus. Reflection? Yan baka may season ka ngayon na spiritually pagod ka. Nagpe-pray ka pero parang tahimik. Nagwo-worship ka pero mabigat pa rin. O baka feeling mo sobrang layo mo na kay Lord. Pero itong passage reminds us, hindi naghihintay si Jesus na maging perfect ka bago kanya tanggapin. Ang hinihintay niya, willing heart. One sincere prayer, one honest surrender, one step back to Him. At minsan, doon nagsisimula ang healing na matagal mo nang kailangan. Wisdom points. 1. God's grace is bigger than your past. Where sin abounded, grace did much more abound. Romans 5:20. 2. Jesus offers a new beginning. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. 2 Corinthians 5:17. 3. Respond while your heart is open. Today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Hebrews 3:15. Short prayer. Lord Jesus, salamat dahil hindi mo kami sinusukuan kahit minsan lumalayo kami. Salamat sa iyong grace na laging handang tumanggap at mag-restore. Tulungan mo kaming bumalik sa iyo araw-araw with honest hearts. Kapag pagod kami, palakasin mo kami. Kapag guilty kami, ipaalala mo ang iyong kapatawaran. Teach us to trust you again. At tulungan mo kaming mamuhay na mas malapit sa iyo. In Jesus' name, Amen. Concluding call to action. Kung may part ng heart mo na gustong bumalik kay Lord today, remember this. Hindi ka huli, hindi ka forgotten, at hindi sarado ang puso ng Diyos para sa iyo. If this devotional encouraged you, share it with someone who might need hope today. And sabay-sabay tayong lumapit kay Jesus, one day at a time. Hallelujah. To God Almighty be all the glory. In Jesus' name, Amen. God bless you.